everyone! Welcome back to my channel. It's been a long time since I upload my video. Dahil nagkasakit po ako guys at nabisi rin po ako sa pag-gather ko ng aking mga documents na ihahanda sa aking papalapit na medical and interview. And may good news ako guys kasi meron na po akong welcome letter. Yay! And at the same time, in transit na rin po ang aking case. Nag-iintay na lang po ako na mag-case ready ang aming case para makapag-book na po ako ng appointment interview and ng medical ko sa St. Luke's. And guys, nabayaran ko na rin po ang aking visa fee. And before that, kung bago natin pag-usapan ng about sa aking welcome letter, is magbibigay ako ng tip sa mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang case number, ng NVC number, is magbibigay ako sa inyo ng tip para medyo mapadali ang inyong pag-iintay kasi natanggap po namin ang aming case number. 65 days lang po is natanggap na po namin and nagdalawang inquiry po kami. Tinitrack po namin yung aming case and tuturuan ko po kayo kung paano po mag-public inquiry. Hi guys, ito po, tuturuan ko po kayo kung paano nyo mapadali ang inyong para matanggap nyo po ang inyong case number. Kailangan po nating mag-inquiry. After 30 days po ng ating approval is mag-inquiry na po tayo sa NVC para malaman po natin kung natanggap na po ba nila yung ating case or na-receive na ba nila yung ating case or hindi pa. Ito po, isi-search lang po natin ang public inquiry. Mali spelling. Ayan, kapag na-search nyo na po yung public inquiry, i-search nyo na po. And yan po yung lalabas, yung US Department of State.gov. I-click po natin yan guys. And then, scroll up tayo. Scroll up. Because, nasa baba po yan. Ayan po, nakikita nyo po yan. NVC case number or USCIS receipt number. Ilalagay po natin dyan yung inyong approval number, receipt number. Yung no one to, ilalagay nyo po doon, for example, WAC, and then the number po. Hindi ko na po ilalagay yung sa akin, yung number dyan. Kasi po, nagawa ko na, is just an example, guys. Ilagay nyo dyan, and then, next is principal applicant's full name. So, tayo po yon yung mga beneficiary po, tayo po yung principal applicant. So, ilalagay po natin yung name natin dito. And then, next po, principal applicant's date of birth. Yung beneficiary po, yung date of birth po natin, ilalagay po natin. Tayo po yung principal applicant guys ha, yung mga beneficiary tayo po yon. And then next is petitioner full name. Yung petitioner full name po nyo, yung mga fiancé nyo po, ilalagay nyo po yung inyong name ng inyong mga petitioner. And then next, who are you? Kung ikaw po yung beneficiary, ilalagay mo po yun. Ilalagay mo po yung principal applicant. Kung ikaw po yung nag-i-inquire, pero kung yung fiancé nyo naman, yung nag-i-inquire is yung petitioner. Excuse me guys, may ubo kasi ako And then, at sa nga palang guys, pwede po kahit sino po sa inyo yung mag-inquire ha, pwede po, kahit sino po. Kasi meron naman pong choices, petitioner, principal applicant, or your attorney if you have attorney. So, katulad ko, ako yung nag-inquire. So, I put the principal applicant. Yan, kung ikaw yung nag-inquire. And then, here, enter your inquiry below. Yan, kung paano yung format ng pag-inquire, kung ano yung ilalagay sa message. Ilalagay nyo po yung WAC number nyo sa taas,
yung number nyo po, yung NOA 2 nyo na number, and then next, sa baba is name ng petitioner. For example, David, like that. And then, full name po guys ha. And then, sa sunod, ibababa nyo is, halimbawa, kayo, like, let's say, Karen. Full name nyo, yung beneficiary, full name. And then, sa baba is, reason. What is your inquiry to the NVC? So, ilalagay nyo, let's say, what is my case number? Case number. And guys, bago po tayo mag-inquire is make sure na 30 days na po tayo after ng approval. Nakalagay naman po yun doon sa NOA 2 na pwede tayong mag-inquire sa kanila kapag 30 days na yung inyong approval. And then, what is my case number? Ilalagay nyo. Yun, like that. What is my case number? And then, sa baba, ilalagay nyo po kung anong date nyo natanggap yung inyong NOA 2, ilalagay nyo rin po, and kung ilang araw na po since na-approve kayo, since na natanggap nyo yung inyong NOA 2. Ganun lang po kadali. And then dito po sa attachment, pipicturan nyo po mismo yung inyong NOA 2 and i-upload nyo lang po dyan. Ilalagay nyo lang po diyan, i-upload nyo lang po, add more files, tapos i-click nyo lang po itong I'm not the robot. I-click nyo lang po yung I'm not the robot and then submit. Ganun lang po kadali guys. And guys, magre-reply po agad sa email nyo yung MVC. Automated message po yon, na meaning na natanggap nila yung inyong yung inyong inquire, and mag-wait lang po kayo ng 1 to 3 days or 4 days before sila mag-send sa inyo mag-reply sa inyong inquiry kung natanggap na ba nila yung case nyo or hindi pa. Kapag natanggap na po nila, ang nakalagay po doon they recently receive your case. Kaya ako guys nasabi na mas napapadali kapag nag-inquire ka sa NVC is marami po akong nababasa na kapag hindi pa sila nag-i-inquire hanggang ngayon is wala pa rin yung kanilang case number, wala pa rin yung welcome letter nila, 70 days na, yung iba 90 days is wala pa rin silang balita. And marami rin po akong napanood na nag-inquire sila after 30 days, na-receive na nila yung kanilang case number. Some of them, they na-create na yung case nila. Meron nga po na 50 days is meron na silang na case number. Napapadali po kasi kapag nag-inquire kayo and priority po nila yung mga nag-inquire ng mga tao. Kaya kung hindi ka pa nakaka-receive ng iyong case number, is mag-inquire ka na kung 30 days na yung iyong since your approval. Mag-inquire na kayo guys para mapadali. And na-receive na po namin yung aming na-receive ko na po yung welcome letter ko ng 65 days. Is pagkatapos po namin mag-inquire ng first inquire namin is nag-reply na po yung NVC after 3 days, nag-reply na po after ng aming inquiry. And sabi nila, na-receive na daw po nila yung aming case, and they can update us once they create our case. So, nag-intay na naman po kami ng 30 days again. So, it's 60 days. Nag-inquire na po ulit kami. Every 30 days, guys, nag-inquire kami. And then, after nag-inquire kami, after 3 days, nag-reply na naman po sila and binigay na po nila yung aming case number finally. And then after some days, nag-send po sila ng welcome letter sa amin, and at the same time, nung araw din na yon, ang aming case po ay in transit na, and waiting na lang po ako na
mag-case ready para makapag-book na po kami ng aming interview and ng medical examination. And nagbayad na rin po ako ng aking visa fee. May lawyer po kasi kami guys, and siya po yung nag-send sa akin ng receipt and binigyan niya lang ako ng instruction na bayaran yung aking visa fee sa RCBC Bank. So, nagbayad na rin po ako and waiting na lang po kami na mag-case ready para makapag-appointment na po ako. And kung hindi ka pa po subscribe sa aking channel, please consider to subscribe my channel para kapag may bago po akong video is ma-notify ka, share my video, and don't forget to like my video. Pasensya na po sa aking aso at sobrang likot, pumapalagpag. And guys, mag-update po ako sa inyo kapag meron na po akong result, meron na pong resulta ang aking medical kapag nagme-medical na po ako. Gagawa po ako ng video tungkol doon and tungkol rin po sa aking visa, sa aking interview. Mag-share po ako sa inyo guys. And yung mga hindi pa nag-inquire dyan, mag-inquire na kayo para mas mapadali ang inyong process ng inyong K1 visa para matapos na itong long wait na ito. And God bless you all guys.